Hello sa inyo guys! Welcome ulit kayo dito sa panibagong video natin. Pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga bagay na mangyayari kapag tinigil mo ang HRT or ang pagtitake ng testosterone. Tulad ng pagsisimula ng HRT, meron ding tamang proseso kung paano mag-stop, kung paano tumigil sa hormones. So, siguraduhin nyo na sabihin nyo sa doktor nyo yung plano nyo bago kayo mag-stop. Kasi guys, hindi maganda yung bigla-bigla ka na lang titigil. Muna natin yung ovaries na guys. Kapag meron ka pang ovaries, babalik lang yung monthly cycle mo kapag nag-stop ka ng testosterone. In case naman na napatanggal mo na yan or hindi yan gumagana, ito yung delikado na part guys kasi hindi ka makakapag-produce ng normal levels of estrogen and testosterone sa katawan mo, which is bad dahil marami siyang kaakibat na masamang epekto sa katawan mo. At isa dito yung osteoporosis o yung pagrupok ng buto. Sobrang delikado talaga guys, kaya kailangan kung may plano ka man mag-stop ng testosterone, dapat ipaalam mo yan sa doktor mo para ma-advise ka ng tamang proseso kung paano mag-stop. Bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko sabihin sa inyo na hindi pwedeng ipampalit yung mga sinasabi ko sa totoong consultation sa doktor. Ito for your information lang to, educational purposes only. So, kailangan talagang magpakonsulta sa endocrinologist. Kung wala ka pang ideya talaga or nalilito ka pa rin ano mag-HRT, I suggest panoorin mo tong video na to. Mamaya, pagtapos mong panoorin tong ating video. So, yun. Kailan kung bakit lifetime ang HRT ng mga trans men. Tulad ko, gusto ko lifetime siya kasi gusto ko i-maintain yung mga effects na mawawala kapag itinigil ko, which is the topic of this video, no? Ayun, isa lang yun sa mga dahilan kung bakit ko gustong gawing lifetime to. So, number 2 yung voice. Ano ba yung mangyayari kapag nag-stop ka ng HRT? Yung voice yung isa sa mga irreversible effects ng testosterone. Kung ano yung boses mo ngayon, kahit mag-stop ka ng hindi yan magbabago. Or at least, yung pitch niya, ganun pa din, kahit na mag-stop ka. Sa facial hair, guys. Kung meron ng mga tumubo, hindi pa rin yung pagtubo niyan. Pero iba na yung texture niya, tsaka yung bilis ng pagtubo niya kumpara sa on HRT ka pa. Number 4 naman, is growth. In-edit ko siya, guys, kasi baka hindi ko ma-upload tong video na to. Anyways, kung ano mang size yung meron kayo, before you stop ganun pa rin yung, kumbaga walang magbabago dyan. Yan na yan. Yan na yung size niyan, yung haba niyan, yung taba niyan, kung ano mang size yan. Sa muscle and fat naman, kung gumagana pa rin yung ovaries nyo, sad to say, balik siya sa kung ano yung dati, nung hindi ka pa nag-hormones. Yung fat redistribution, isa siya sa mga major changes na magaganap kapag nag-HRT ka, di ba? So yun, kapag nag-stop ka ng HRT, yun, babalik lang siya sa dati. Hair loss on head naman. Ito kung nagkaroon ka ng hair loss, I'm sorry to say, mataas yung chance na hindi na siya babalik. Skin oils tsaka acne, maaaring mabawasan na. Dating naman sa body scent, maaaring mag-iba din yan. Tapos, ano ba? Yung sex drive naman, or libido, maaari din siyang humina o mas mabawasan. Pero, syempre, case-to-case basis pa rin. And yung pinakalas naman na babanggitin ko sa video na to, yung cholesterol and red blood cells mo. Maaaring bumalik na siya sa dati nung di ka pa nag-hormones. Risky, sobrang delikado ang pag-start ng hormones. At may risks din kung may plano kang tumigil.